Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay dividing fractions. Kaya, makinig kayong mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Isang paalala. Maaari po nating i-pause o i-rewind ang video sa kahit anong parte o oras kung kinakailangan upang mas maintindihan ng maayos ang mga itinuturo. Ngayon, ating nang umpisahan ang pag-divide ng fractions. Magbigay tayo ng isang halimbawa. So ngayon, ang i-divide natin ay ang fraction na 1/3 divided by 2/5. So, meron tayong mga dapat tandaan bago tayo mag-divide ng fraction. Una, isulat muna natin o kopyahin ang unang fraction na i-divide. So, halimbawa, ang unang fraction na i-divide natin, di ba, is 1/3. So, ang unang fraction na i-divide natin is 1/3. So, ilagay lang muna natin dito. So, 1/3. Yan yung unang step. Pangalawa, palitan ng multiplication sign ang division sign. So, kung papansinin natin dito, ang ginamit natin dito ay division sign. So, papalitan lang natin siya ng multiplication sign. So, dito gagawin na natin siyang multiplication sign. Okay? At pangatlo, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. Okay. So, ang sinasabi dito, reciprocal. Pag sinabi nating reciprocal, ang ibig sabihin lang nun is pinagbabaliktad lang natin yung value ng isang fraction. Ay, binabaliktad lang natin yung ayos ng isang fraction. Halimbawa, sabi niya pangalawang fraction. Ano ba yung pangalawang fraction natin dito? 'Di ba ang pangalawang fraction natin dito is itong 2/5. So sabi niya kukunin natin yung reciprocal. So pag sinabing reciprocal, pag pinagbaliktad natin to, halimbawa, yung 5 yung ginawa nating numerator at yung 2 yung ginawa nating denominator, yun na yung reciprocal. So ulitin ko pag kinukuha yung reciprocal, ang gagawin nyo lang, pagbabaliktarin nyo lang yung ating numerator at denominator. So, isulat natin dito. So, ulitin ko reciprocal, pagbabaliktarin lang natin tong 2/5. So, pag pinagbaliktad natin yan, pag ang ginawa nating numerator is yung denominator, ito ay magiging 5/2. So, ganun lang kadali. Pag kinuha yung reciprocal, pupunta mo lang ito dito, tapos ito naman ipupunta mo dun sa kabila. So, pagbabaliktarin mo lang. Okay? So, burahin ko lang to para hindi kayo malito. So, pasensya na kayo, medyo kasi first time kong gumamit ng writing tablet. So, I'm still on the learning process. Pero, syempre, pipilitin ko naman gawin lahat na makakaya ko para maipaliwanag ito ng mas maayos sa inyo. Okay? Kasi nagpa-practice pa lang si teacher. Okay? So anyways, balik na tayo dito. So ano yung una natin ginawa? Isulat o kopyahin ang unang fraction na i-divide. So 1/3 divided by 2/5. Yung unang fraction ay itong nasa kaliwa natin. So yung 1/3. So yun yung ilalagay natin muna dito. So wala tayong gagawing iba. Isusulat lang natin siya. Pangalawa, palitan ng multiplication sign ang division sign. So itong division sign natin dito na nakikita ninyo, itong division sign na yan, ginawa ko ng multiplication sign. Kasi yun yung rule na pangalawa. At pangatlo, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, reciprocal, ulitin ko pag sinabing reciprocal, pagbabaliktarin lang natin yung numerator at denominator. So, dito, yung 2/5, binaliktad natin, naging 5/2. Okay, or 5/2. Nakuha? At ito yung next step. I-multiply ang mga fractions. Yes, obviously,
kailangan lang natin tong i-multiply sa isa't isa. O, tandaan na, kasi ang division of fraction, parehas lang sila ng process ng multiplication of fraction. Ang pinagkaiba nga lang, gumagamit tayo ng reciprocal sa division of fraction. So, paano yung ginagawa natin pag tayo nagmumultiply ng fraction? Siyempre, inuuna natin yung mga numerator. So, numerator to numerator muna. So, 1 times 5 is equivalent to 5. Okay? Next is 3. Yung denominator naman, 3 times 2 is equivalent to 6. At dito na natatapos yung ating equation. So, ibig sabihin, ang final answer natin sa equation na 1/3 divided by 2/5 is equivalent to 5/6 or 5/6. Okay, so ito na yung ating final answer. So, ganun lamang kadali. Okay? So, first step, isulat o kopyahin ang unang fraction na i-divide. So, sinulat at kinopya lang natin itong 1/3 dito. Then, second step, pinalitan lang natin itong division sign. Ginawa lang natin siyang multiplication sign. And then, third step, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, yung reciprocal nitong 2/5 ay 5 halves or 5/2. Yun lang yung nilagay natin. Then, i-multiply ang mga fraction. Minultiply lang natin siya. So, 1 times 5 is equivalent to 5. 3 times 2 is equivalent to 6. So, ang nakuha nating final answer ay 5/6. Ito na yung ating final answer. So, ibig sabihin, 1/3 divided by 2/5 is equivalent to 5/6. So, ganun lang kadali. Okay? Okay, so dito magbigay pa tayo ng isang halimbawa. So, meron tayong 2/7 divided by 3/4. So, 2/7 divided by 3/4. So, ano yung first step natin kanina? Isulat o kopyahin ang unang fraction na i-divide. So, isusulat lang natin. Ano yung unang fraction natin? Ito laging nasa left natin. So, ang nasa left natin ay 2/7. So, isulat lang muna natin. Okay? So, pangalawa, palitan ng multiplication sign ang division sign. So, itong division sign natin, gagawin nating multiplication sign. Pangatlo, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, reciprocal. Okay? So, yung reciprocal ng pangalawang fraction i-divide. So, yung pangalawang fraction na nasa right side natin na 3/4. So, reciprocal, i-flip lang natin to or pagbabalik ta rin. So, ang magiging bago nating numerator is 4 at ang ating bagong denominator naman ay 3. So, 3/4 magiging 4/3 or 3/4 magiging 4/3. Ganun lang kadali. Okay? Next step, i-multiply ang mga fractions. So, i-multiply na natin. So, yung rule natin sa pag-multiply ng fractions, unahin yung numerator. So, ito muna. 2 times 4, 8. 7 times 3 is 21. So, ibig sabihin, ang ating final answer ay okay. So, ang final answer natin ay 8/21. So, 2/7 or 2/7 divided by 3/4 is equivalent to 8/21. Ito na yung ating final answer. So, ganun lang kadali. Okay? Okay, so magbigay pa tayo ng isa na namang halimbawa. So, ngayon, i-divide natin yung 3/4 kay 2/3. So, 3/4 divided by 2/3. So, yung first step, isulat o kopyahin ang unang fraction na i-divide. So, ang unang fraction natin dito, obviously, ay 3/4. Okay? Next step, palitan ng multiplication sign ang division sign. So, palitan ng multiplication sign ang ating division sign.
Next, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, ano yung reciprocal ng 2/3? Tama. So, 3/2 or 3/2. So, next is, i-multiply ang mga fraction. So, i-multiply lang natin. 3 times 3, 9. 4 times 2 is 8. Okay. So, kung mapapansin niyo ang sagot natin ay 9/8. Ito na ba yung final answer natin? Pwede. Pero, ito yung lagi niyong tatandaan na lagi ko ring pinapaalala sa inyo. Pag tayo ay nagmumultiply or nagdi-divide ng fraction, kailangan nating i-lowest term kung pwede pang i-lowest term. At kung ito ay improper fraction, kailangan natin tong gawing mixed number. Okay, yun ang ating rule. Yun ang pinaka magiging sagot. Especially pag ikaw ay nasa higher level na. So, yun dapat ang sagot mo. Hindi ka pwedeng magsagot ng improper fraction lang or fraction na hindi pa na lowest term. So, dito, anong napapansin nyo? Mas mataas yung value ng numerator na 9 kaysa sa value ng denominator na 8. So, ito ay isang, tama ang iniisip mo, isa itong improper fraction. So, ibig sabihin, ito ay kailangan nating gawing mixed fraction o mixed number bago siya maging final answer. So, paano natin ginagawa yon? Tama ang iniisip mo. So, yung ginagawa natin, pag ginagawa nating improper fraction, si mixed fraction ay i-divide lang natin yung ating numerator. So, dito ang numerator natin is 9 sa ating denominator na 8 o yung ating denominator dito na 8. So, pag di-divide nyo lang yan, nakakakuha na kayo ng mixed number or mixed fraction. At yun na yung magiging ating final answer. So, ganito. So, i-divide lang natin yung ating numerator. So, yung numerator yung magiging dividend. I-divide natin sa ating denominator. Ang magiging divisor natin is yung 8. So, 9 divided by 8. So, obviously, yan ay 1. 1 times 8 is 8. Anong next step natin sa division? Isusubtract. 9 minus 8 is equivalent to 1. So, ngayon, meron na tayong mixed number. Kasi nga, hindi naman na natin to pwedeng i-divide pa. Di ba? Kasi mas maliit na tong dividend kaysa sa divisor. So, aayusin na natin to. So, ipapaalala ko lang yung style ng pag-ayos ha. Pag ganyan yan. Okay? So, ang magiging whole number natin ay 1. At ang susunod na number natin dito, ang magiging numerator natin ay 1 din. At ang pinakalas na number o yung ating divisor kanina ay 8. Okay. So, ibig sabihin, ang ating final answer, so ito na yung mixed number natin ha. Ang ating final answer ay 3/4 divided by 2/3 is equivalent to 9/8 or 1 and 1/8. Ang dali lang, di ba? So, ibig sabihin, ito yung ating final answer. Nakuha? Kayang-kaya niyan. Basta tatandaan na, hindi pwedeng ganito lang yung sagot ninyo, 9/8. So, hindi pwedeng improper fraction. So, pag improper fraction, gawin nyo muna siyang mixed number. Okay? Okay. Okay, so magbigay pa tayo ng isang halimbawa. So, subukan natin yung fraction na 3/5 divided by 4/6. So, ano na yung first step? Isulat o kopyahin yung unang fraction na
i-divide. So, ang fraction na i-divide natin dito is 3/5. Ito yung mauna. Pangalawa, palitan ng multiplication sign ang division sign. So, division sign, gagawin natin multiplication sign. Pangatlo, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, i-flip lang natin to or pagbabalik ta rin para makuha yung reciprocal. So, ang reciprocal ng 4/6 ay 6/4 or 6/4. So, ganun lang kadali. The next step, i-multiply ang mga fraction. So, i-multiply na natin. Unahin natin yung ating numerator. 3 times 6, unahin natin, lagyan ko na lang ng arrow para hindi kayo malito. 3 times 6 is 18. 5 times 4 is 20. Okay, kung mapapansin din nyo, itong sagot natin is okay na to. 18/20. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, pag pwede pang i-lowest term, pag pwede pang i-lowest term, i-lowest term. Diba? Pag improper fraction, gawing mixed number. So, kung mapapansin natin, si 18/20 ay pwede pang i-lowest term. Okay? So, i-lowest term natin muna si 18/20. So, para ma-lowest term, gamit na lang tayo ng prime factorization method para mas mabilis. Okay? So, una, i-factor muna natin si 18 at saka si 20. So, isulat lang na lang natin ito sa baba. So, ano yung mga factors ng 18? So, 6 times 3. Meron pa ba to? Meron pa to. Ito ay 2 times 3. Meron pa ba? Wala na. Kasi itong mga natira dito, itong last na factor natin ay prime numbers na yan. Diba? Okay, so isulat lang natin dito. Tensya na, medyo nahihirapan pa si teacher, pero gagaling din ako dito sa paggamit ng drawing tablet. Para sa inyo, okay? Pag-aaralan ko to, okay? So 18, ano yung factors ng 18 na nakalagay dyan? So 3 times 3 times 2. Check natin kung tama. 3 times 3, 9 times 2, 18. So, tama. So, isunod natin si 20. Okay? So, kay 20 naman, factor natin si 20. So, sige, gamitin na lang natin yung 2 times 10. Si 2, wala ng factor. Prime numbers na yan. Si 10, meron pa ba? Meron pa. So, 2 times 5. Meron pa ba? Wala na. Kasi itong huling number na dalawa, puro prime numbers na to. Okay, sama na natin yung prime numbers na 2. Sulat natin dito. So, ano yung factors natin kay 20? 2 times 2 times 5. So, 2 times 2, 4 times 5, 20. So, ano yung rule natin? Pag tayo ay kumukuha ng lowest term or pag ginagawang lowest term yung isang fraction, kung maaalala nyo, ang gagawin ay ika-cancel out or tatanggalin or buburahin natin lahat ng numbers na magkaparehas. Okay? So, dito, ano yung numbers na magkaparehas? So, sa mga factors nila, ano yung magkaparehas sila? Parehas silang may number 2. Meron pa ba? Wala na. So, anong mangyayari pag wala ng magkaparehas na number? So, pag wala nang magkaparehas na number, gagamitin na natin lahat ng natirang number. At ito ay imumultiply natin sa isa't isa. So, dito sa taas, ano yung natira? 3 times 3. So, 3 times 3 is equivalent to 9. So, yan na yung ating bagong numerator. Sa baba, 2 times 5. Okay, so 2 at saka 5. So, ibig sabihin, pag timesin nyo lang yun, 2 times 5 is 10. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 18/20 na fraction ay 9/10. So, ganun lang kadali. So, ulitin ko pag ni-lowest term natin ang fraction na 18/20, ang magiging sagot ay 9/10. So, ibig sabihin,
ang ating final answer kay 3/5 divided by 4/6 is 18 over 20 or 9 over 10. Okay? So, ang dali lang, di ba? So, ibig sabihin ngayon, ito na yung ating final answer. Okay? So, magbigay pa tayo ng isang example. So, ito na siguro yung last na example natin. Okay? Okay. So, last example natin. So, let's have 4/5 divided by 2/9 or 2 over 9. So, first step, isulat o kopyahin yung unang fraction. So, yung unang fraction natin dito, obviously, is 4/5. Next step, palitan ng multiplication sign ang division sign. So, itong division sign, gagawin nating multiplication sign. Third, kunin ang reciprocal ng pangalawang fraction na i-divide. So, ito yung pangalawang fraction natin. So, obviously, ang reciprocal ng 2 over 9 ay 9 over 2. Next step, i-multiply ang mga fraction. So, i-multiply lang natin. Unahin natin itong sa taas. 4 times 9 is 36. Then, yung ating denominator, 5 times 2 is 10. So, once again, anong napapansin nyo dito? Dito sa ating final answer. Ito na ba yung final answer? Hindi pa. Kasi ito ay isang improper fraction. So, pag improper fraction, kasi mas mataas yung value ng numerator kaysa sa denominator, anong ginagawa natin? Ginagawa natin silang mixed form or mixed fraction or mixed number. So, gawin na natin silang mixed fraction or mixed number sa pamamagitan ng tama ang iniisip mo. So, i-divide lang natin itong ating numerator sa ating denominator. Okay? So, dito na natin gawin. So, kung i-divide natin yan, ang ating magiging dividend ay yung ating numerator na 36 at ang ating magiging divisor ay yung ating denominator na 10. So, 36 divided by 10. Ilang 10 ang meron kay 36? Tatlo lang naman, di ba? Kasi pag apat, 40, sobra na. So, 3 times 10, 30. So, 3 times 10, 30. Then, anong next step? Subtract. 36 minus 30. So, 36 minus 30 is equals to 6. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin dito, ang ating whole number ay magiging 3. Ang ating numerator ay magiging 6. At ang ating denominator ay magiging 10. Ito na ba yung final answer natin? Sa tingin nyo, ito na? Pwede, pero kung papansinin natin, meron pa siyang lowest term. Huwag na ninyong pansinin tong whole number natin na 3. Itong pansinin nyo, 6 at saka 10. Si 6/10, meron pang lowest term yan. Kaya, ilalagay pa natin yung kanyang lowest term. So, kunin muna natin yung lowest term ng 6 over 10 gamit ang prime factorization method. So, pabibilisin ko na lang ha. So, let's say ilagay muna natin yung factors ni 6. Ano nga ba yung factors ni 6? Ang factors lang naman nito is 2 times 3. Wala na, di ba? Si 10. Si 10, ang factors lang naman ni 10 ay 2 times 5. Meron pa ba? Wala na. So, anong next step natin pag kinukuha natin yung lowest term? Tama, ika-cancel out lahat na magkaparehas. So, parehas silang may 2. Anong matitira? Sa taas, 3 na lang. Wala ka naman ng pagmumultiplyan dyan kasi na-cancel na yung 2. At sa baba,
5 na lang. So, wala ka namang pagmumultiplyan dyan kasi nga na-cancel na rin yung 5. So, ibig sabihin, ang lowest term ng 3, 6/10 ay 3 and 3/5. Saan ko kinuha yung 3? Ito. Okay, ilalagay nyo lang yan dyan. Kasi ito lang naman ang ating ilo-lowest term, itong 6/10. Nakuha? So, madali lang, di ba? So, ibig sabihin, ang ating final answer ay 36/10, 3, 6/10, or 3 and 3/5. Okay? Mostly, pag nasa higher level ka, hindi mo naman na kailangang ilagay pa tong dalawa. Pero, para mas safe lang, or para mas kumpleto yung answer mo, pwede mo pa rin ilagay yung dalawa. Tapos, huwag mo lang kakalimutan yung ating final answer. So, ibig sabihin, 4/5 divided by 2/9 is equivalent to 36/10, 3, 6/10, or 3 and 3/5. Okay? So, ito na yung ating magiging final answer. Oh, di ba? Ang dali lang. Kayang-kaya nyo yan. Ngayon, alam mo na kung paano mag-divide ng fractions. Basta tandaan na, pag nag-divide tayo ng fractions, ang gagawin lang muna natin una, syempre, isusulat lang muna natin yung number, yung unang fraction na dinidivide natin. Second, gagawin natin multiplication sign. At syempre, pangatlo, anong next na gagawin natin? Kukunin natin yung reciprocal or babaliktarin lang natin, i-flip lang natin yung denominator at numerator ng isang fraction sa yung pag-dividean natin. So, pagbabaliktarin lang natin yon. And then third, i-multiply lang natin. Pag nakuha natin yung answer, kung pwedeng i-lowest term, i-lowest term. Okay? Pag nakuha naman natin is improper fraction, gawin natin munang mixed number. Okay? Kayang-kaya nyo yan. Ngayon, dahil alam mo na mag-divide ng fractions, subukan mong ibigay ang sagot ng mga sumusunod. So, una, 1/4 divided by 2/3, or 2/3 divided by 1/4. Next is 4/5 and 6/7. At ang third example, or ang third question ay 3/7 and divided by 2/5. So, good luck! Pwede mong i-pause muna ang video para ikaw ay makapagsagot muna. Good luck! So ngayon, inaasahan ko na tapos ka na magsagot at gusto mo nang malaman yung mga tamang sagot. So ito ang ating mga tamang sagot. Okay? So unahin natin kay number 1. 1/4 and 2/3. Anong sagot natin dyan? 3/8. Yun lang. Sigurado ako nakuha mo yan. Okay, yung pangalawa,
28/30. At syempre, ito ay may lowest term pa. Or 14/15. So, malamang nakuha mo rin to. At ang pangatlo, 15/14 or 1 and 1/14. Sigurado ko nakuha mo yan. Napakadali lang, di ba? Kayang-kaya mo yan. Dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga episodes. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!